O, patay tayo dyan. O. Bago nito, nakatanggap daw si De Lima ng sulat mula kay Madriaga. Isip mo November 17, 2025. Nakatanggap siya ng sulat. Naniwala naman siya. Ako din, ang dami ko natatanggap sa Messenger. Dami ko natatanggap dyan sa Messenger, mga bossing. Maniwala kayo. Boss, ito, ganito, ganyan. Hindi ko pinapansin. Hindi ko pinapansin, lalo-lalo na kapag ka mga sumbong, sabi ni ganito, ganyan. Meron pa nga nag-message sa akin ngayon eh. Meron akong kakilala mula sa European Parliamentary, may mga ganun pa siya. Tanginan to, sabi ko, kung may kakilala ka sa European Parliamentary, putang ina, di lalo itong mga Duterte. Nasa governance sila eh. So hindi ko pinapansin, hindi ko na pinapansin. Tapos ikaw, nakatanggap ka ng sulat galing sa isang kriminal. Paano nalaman nitong kriminal na to yung address mo? Paano nalaman nitong kriminal na to kung kanino ibibigay itong sulat na to para makarating sa'yo? Diyan pa lang, na yan eh. Diyan pa lang shady na eh. Diyan pa lang magtataka ka na eh. Kayong mga bobong dilawan, di kayo nagtaka. Ano ni Leila de Lima to para magkaroon siya ng address ni Leila de Lima? Sabi niyo, baka pinadalan lang yan sa opisina niya sa Congress. O kaya nga, papaano nagkaroon ng access ito si Madriaga sa opisina ni Leila de Lima diyan sa Congress? Hindi kayo nagtataka sa ganyan? O, naniniwala na lang kayo basta-basta? Mantakin mo galing mismo kay de Lima na sinulatan siya? Ano kayo? Magka-penpal kayo? November 17, 2025? Siyang ina niyan. Ganun kayo ka-close? Sa dami ng kriminal sa Pilipinas, putang ina, meron siyang direct access sa'yo? Putang ina, galing, Petsa itong November 17. Ipinadala raw ito ni Madriaga kay De Lima sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad. Dito, nagpapatulong daw si Madriaga. Tinan mo. Ito kasi si Raymond Palad. Yun ngayon yung kasagutan. No? Napunta sa kanya, galing kay Raymond Palad. Ito si Raymond Palad. Ito rin ang abogado ni Kerwin Espinosa. Si Kerwin Espinosa nakakulong. Kerwin Espinosa nakakulong. Nakalabas na ngayon si Kerwin Espinosa dahil doon sa ginawa niya sa Quadcom. Let's assume na self-confessed ka eh. Tapos nakalabas ka. Paano nangyari yun? Magic. Siyempre, ako ay abogado ni Kerwin Espinosa, pwede kong gawin sa iyo yun. Sir, alam mo, merong paraan para makalabas ka rito. Alam mo kung paano? Banatan mo yung mga Duterte. Gumawa tayo ng istorya tungkol sa mga Duterte, tapos ipasa natin sa mga kaaway ni Duterte. Sigurado ako. Mga ilang linggo lang, baka isang buwan lang, baka pagtapos ng Pasko, kasama mo na pamilya mo, makakapangidnap ka na ulit. Makakagawa ka na ulit ng kahayupan kademonyohan. Mabubuo mo na ulit yung sindikato mo, magpapanggap ka na ulit na security detail, tapos yung binabantayan ninyo, kikidnapin nyo. Hindi ba? Doon pa lang alam mo na na may something na eh. Hindi ba? So, syempre, abogado yan. Yung abogado, lahat gagawin yan para yung kanyang kliyente makalabas. Lahat, yan ang trabaho ng abogado eh. Yung kanyang kliyente ay yung interest ng kanyang kliyente, may advance niya. So, dahil nagawa ni Kerwin Espinosa at siya ang abogado ni Kerwin Espinosa, pwede na yun ang ginamit niya dito na jurisprudence o precedence. Yun ang ginamit niya na precedent para makalabas ito si Madriaga. Makalabas or mailipat sa mas maayos na kulungan or anything na magbe-benefit yung kliyente niya. Diba? Doon pa lang eh. Doon pa lang, wala na eh. Sa kanyang mga... Sabi ko nga sa inyo, iba yung anggulong tinitingnan ko eh. Kasi marami ng mga nag-content at nilalabas nila yung angle, yung yung mga... Yung sa testimonya, kasi nito ni Madriaga, madami talagang loopholes. Pero hindi ko doon tinitignan eh. Doon ko tinitignan sa motibo. Ano ba yung motibo? Bakit niya ginawa ito? Dahil sinasabi niya natatakot siya sa buhay niya? Hindi. Ang motibo na sa kanya, motivate sa kanya is yung pag-asa niya na makalabas ng kulungan dahil nagawa nga ni Kerwin Espinosa eh. Nagawa nga ni Jed Mabilog. Si Jed Mabilog, ang tagal na nag-exile nun. Nakabalik na nga sa Pilipinas dahil naging whistleblower na ng mga Duterte eh.
Si Leila de Lima nakakulong, nakalabas na din eh. O hindi ba? So ngayon, yung mga nangyayari na yan, since mukhang sa panahon ngayon, posible, bilang isang abogado, di ko masisisi yung abogado niya. Kasi trabaho ng abogado yun. Nagawin ang lahat para yung kliyente niya, manalo sa kung ano man yung laban nila. So hindi ko masisisi yun. Although sa masamang paraan, kung yun kung totoo yung tama yung hinala ko, even if sa masamang paraan, ganun talaga trabaho talaga ng mga abogado yan. Na by all means possible, mai-advance na yung kanilang agenda, gagawin nila. So dito pa lang, alam mo na kagad na itong si Madriaga, wala talaga. And pustahan tayo, makakalabas ito. Kasi si Larry Gadon, yun na din ang sinasabi, na kailangan proteksyonan natin siya. Kailangan, dahil delikado ang buhay niya. Yun talaga ang ex-deal nila. Ang ex-deal nila, mapagaan ang kaso nito or baka ma-dismiss pa yung kaso nito at magiging na siyang state witness. Yun na yun. Although, alam naman natin na hindi talaga mapapatunayan ito. Negative na mapatunayan ito. Papakita ko sa inyo mamaya kung bakit hindi kayang patunayan ito. Dahil nga maraming loopholes doon sa sinabi niya. Yun na nga lang nakaklase niya daw si Inday Sara sa law school. Elementary pa lang pala si Inday Sara noon. Yung sinasabi niya na PSG siya, hindi naman pala siya PSG kasi wala naman siyang certificate na PSG siya. Wala rin naman siyang mga certificate, hindi naman siya sundalo. Pagka ikaw pala ay PSG, kailangan ikaw ay isang sundalo at ang training pala niyan sa ibang bansa. Ang training niyan sa FBI at saka sa Scotland Yard. So parang lumalabas, siya ang nagtitrain sa mga yun. Siya ang nagbubuo ng PSG. Hindi nga siya sundalo. Hindi nga siya otoridad. Hindi siya NBI agent. Hindi talaga siya ganun, mga bossing. Siya nga ay isang VIP security contractor. Mga security guard sila na nakasibilyan. At ang trabaho nila, yung VIP nila, bantayan nila. Kaya lang, kinikidnap nga nila. Kapag matagal na nilang binabantayan, na kuha na nila yung style, kikidnapin na nila, patutubos na nila sa pamilya. So, ganun yun, mga bossing. So, doon pa lang sa mga na yun, doon pa lang sa mga tawag din sa mga style na yan, napakahirap na niyang paniwalaan. Kaya nga, ipapakita ko yung ilan sa mga sa mga problema nung kanyang testimonya. Yung affidavit isinulat sa estilong dramatic. So marami sa mga mahalagang pahayag ang gumagamit ng salita na around, sometime, on another occasion, I learned. Walang eksaktong petsa, lalo na sa mga bahagi kung saan ang eksaktong petsa ang pinakamahalagang paraan or pinakamadaling paraan para verifikahin ang mga CCTV logs, mga vehicle entries, guards logs, phones logs, everything. Sa klasikong loophole at mapalinlang na estilo dahil binabawasan nila ang panganib ng perjury. So doon sa kanyang testimonya, lagi niyang ginagamit yung around the afternoon, sometime in December, on another occasion, I've learned. Yung mga hindi specific yun so kapag wala kang specific, istorya lang yan. Chuwariwap lang yan. Dito may sinasabi siya ng mga major recipients. Major recipients, sinabi niya ng pera. Hindi niya sinasabi kung sino yung recipient na yun. Paano natin patutunayan na may pera nga talaga? Halimbawa, somebody. Itong drug money na dala ko, I gave it to somebody. Who's that somebody? Para yung somebody na yun, paano natin papatawag dito para tanungin? Totoo ba yung sinabi niya? Mr. Somebody na nagbigay siya ng pera sa'yo. Opo. Di ba? Hindi mako-confirm mo. Pero dito, when you say major recipients, putyang ina, sino yung major recipients? Ba't di mo mapangalanan? Isang mayor sa Laguna, isang lalaki sa Kabuyao, pamilyang Santiago, putang ina niya. Sinong Santiago? Randy Santiago? Tapos walang unang pangalan, walang eksaktong address.
May sinasabi pa siya doon sa kanyang affidavit, ilang individual. Oo, mula sa pogo, droga. Ilang individual? Sino? Sino sa pogo? Sino sa droga? Sabihin mo yung sino para alam natin kung sino yung mga iimbestigahan natin. Putya, istorya ito. O hindi mo kayang pangalanan yung mga individual na sinasabi mo. Sinasabi pa niya nagtatrabaho siya sa OVP, may ugnayan siya sa OVP, may ugnayan siya sa VP. Oo, pero wala naman siyang maipakita na certificate of employment o certificate na talagang taga-OVP siya. Wala siyang ID ng OVP. Di ba? So talagang dinisenyo yung affidavit na yan para i-maximize yung epekto ng epekto sa balita habang nami-minimize yung pananagutan at mga detalye. O meron din malinaw na issue sa timeline. O nakalagay, VP Sara noong Enero 2022. Putang inang yan. Enero 2022, January 2022, hindi pa naman VP Sara si Inday niyan. Noong 2022 January nangangampanya pa lang sila diyan. VP Sara instructed me, sabi niya sa kanyang sa kanyang affidavit. Hindi pa vice presidente si Inday niyan. Naging vice presidente si Inday July na. So noong January 2022 nangangampanya, hindi pa nga yan panahon ng kampanya, ang panahon ng kampanya Marso eh. So mayor pa siya niyan. Di sana ang sinabi niya Mayor Sara instructed me, hindi VP Sara instructed me. Di ba? Oh, ngunit si Sara Duterte ay naging pangalawang pangulo noong Mayo 2022 pa lamang. Opisyal na nanungkulan noong July 1, 2022. So ang pagtawag sa kanya ng VP noong 2022 palpak talaga. Dapat mayor ang tawag sa kanya noon. So doon pa lang mali na. Oh, 'di ba? Hindi otomatikong nangangahulugan ang kasinungalingan ng pagiging palpak. Ngunit nakakasama ito sa kredibilidad, katotohanan at pagiging tunay noong kanyang sinumpaang salaysay. Yung pahayag na 1 billion cash sa isang super grandia, putyang ina, doon pa lang kinumpute yan. 1 billion, ang bigat pala niyan. Kasi lumalabas na kung 1,000 bills, ibig sabihin 1 milyon na papel na pera yung 1 milyon na piraso ng papel na pera. Humigit kumulang 1 gramo daw bawat isang pera. So kung 1 gramo bawat isang pera, daan-daang kilo. 1 tonelada na papel ang ilalagay mo sa isang grandia, putang ina, magigibayan. Ganyan na yung style nila nung may nahuling may nahuling droga diyan sa may Alitagtag, di ba? Ang bigat daw ng droga na nahuli, putyang inang yan, ang maximum load capacity nung sasakyan, hindi na kayang umandar pag nilagyan mo nun, tapos pabawas na sila ng pabawas. Di ba? O ayan, so talagang hindi kompleto. O kulang sa attachment, hindi kompleto ang narration. Sinabi ng type Jurat Execution Line na this November 2025 nang hindi tinukoy ang araw habang yung sa notaryo. This November 2025 walang araw. Pwede ba yung magnotaryo ka walang araw? Date lang, month and year lang. So doon pa lang gago na Kulang ang mga attachment. Malaking palatandaan ito. Binabanggit ng affidavit ang mga text mula kay Colonel Nolasco, mga tawag sa telepono, yung sinasabi ni Dilima. Paulit-ulit na vehicle drops, walang screenshot, walang call logs, walang plate numbers, walang ID, walang supporting annexes. Para sa isang napaka-eksplosibong paratang na malaking butas ito sa kredibilidad. Kung sakaling maging ebidensya ito sa isang totoong kaso, ang pinakamatinding kahinaan nitong affidavit ni Madriaga, una, problema sa hearsay. I learned, I was verified. I learned that. Yung I learned that hearsay yan. I was verified. Ano yan? Hindi yan, kumbaga hindi yan matibay. Ang kalabuan o vagueness ay humaharang sa probable cause. Beyond, kasi kailangan pagka may kaso ka, para mapatunayan mo na nanalo ka sa kaso, beyond reasonable doubt, dito pa lang may mga doubts na Sa mga timeline pa lang niya, may mga doubts na Sa mga words na ginagamit niya, doubtful ka na So paano with beyond reasonable doubt? Yun ang pamantayan
Bakit? Walang tiyak na petsa, walang plate number, o walang pinangalangang tumanggap, walang bakas ng dokumentaryo, o yung kwentong patungong kaso. Sa madaling sabi, puro hearsay, bla 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 ang affidavit. Walang ano yan, hindi tatayo yan sa korte dahil walang specific na mga information eh. Meron lang siyang fairy tale, pelikula, parang pelikula lang eh. Pero walang specific na mga detalye. Parang script pa lang ito, wala pa yung mga main character eh. Siguro iniisipan nila kung sino yung mga main character para ano. Hindi ba? O yun na lang yung mga pumunta ako sa Mega Mall, sa isang sa ombudsman, bla bla bla. Pwede mo nang ma-verify yun eh sa mga CCTV. Di sana yung mga CCTV footages naka-attach na. Sana dito sa balita na to ng TV5, nandoon na yung CCTV footages ng mga sasakyan na nagpa-parking pag nagdadala siya ng pera, pero wala eh. So talagang ano lang to, propaganda lang to. 'Di ba? So propaganda lang talaga itong na to. Sabi ko nga sa inyo, kung yun ang pagbabasihan natin, yung affidavit niya, madami talagang butas. Pero dito natin tingnan sa ano yung motivation niya. O para sa akin, ang motivation niya, makalabas dito sa kinasasadlakan niya sa kulungan, no bail yung kaso. O, so yun ang talagang gusto niya, makalabas lang. And the rest will follow. O, magiging Bicoy siya. O, magiging siyang Kerwin Espinosa, magiging siyang Jed Mabilog. O, di ba? Di panalo siya. Hindi niya na kailangan makipagtalo pa sa mga huwes para lang makalabas siya ng kulungan. O, as simple as gagawa ko ng istorya for Inday Sara, may chances of winning na ako. Kaso, Na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang... Ang sinasabi niya, in short, hearsay. In short, kwento niya. Kwento niya, naniwala ka kagad, abogado ka, dati kang DOJ secretary. Naniwala ka kagad doon nang wala kang nakikitang mga ebidensya. May ebidensya ka pa? Oo. Yun lang, naniwala ka na. Inilabas mo na to kagad sa media. So the fact na sila naglabas nito, tangina, wala ito. Basura ito. Kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. ayon kay De Lima, dapat silipin ng Office of the Ombudsman ang mga aligasyon ni Madriaga dahil seryoso at mabibigat ito. Dapat din daw masiguro ang seguridad ni Madriaga. Alam mo, kawawa si Boying Rimulya. Ang dami niyang amo. Nung nasa DOJ siya lang ang amo. Pero ngayon, dami niyang amo. Pati itong mga kupal na mga kongresista na ito na hindi naman mga nanalo. Pucha, amo niya na. Ang dami nag-uutos sa kanya. Mabibisit si Boying. Ang niyo, hindi naman kayo naglalagay Dami-dami niyo inuutos sa akin Sa kulungan, kasunod ng kanyang naging Yan lang. Inaugurasyon yan. Si Inday Sarang hiling magpa-picture niya. Pumunta ka ng Hig. Ang daming tao sa Hig na may picture kasama siya. Ito lang yung meron silang picture. Wala nang iba. Putang ina. Tapos ano na siya? Naging close na siya sa pamilya. Putang ina talaga. salaysay. Ang hilig nila sa ganito. Ganito rin si si Alice Guo Nung may picture si Alice Guo kay Pangulong Duterte, dahil lang dun sa picture ni Alice Guo kay Pangulong Duterte, dinidikit na nila yung pogo kay Pangulong Duterte. Nauna nang sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na black propaganda lang ang mga alegasyon laban kay VP Sara. Posibleng ginagamit lang daw si Madriaga ng mga gustong siraan ng bise. Dagdag pa ni Roque, hindi personal na kilala ni VP Sara si Madriaga. Nagbabalita Yan. So, negative. Negative. So, hindi totoo. Di ba? So, maniniwala na ba kayo? Inano na natin hinimay-himay na natin ng maigi para at least meron kayong basihan. Hindi ba? Kasi maraming nagsasabi, Boss D, hindi mo pa nire-reactionan yung kay Madriaga. Sige, reactionan natin kay Madriaga. I hope nagustuhan niyo yung reaction natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdaan
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap